Sino nagmamahal sa kanyang bayan? Sino nagmamahal po sa kanya pong barangay? Sino naman ang nagmamahal sa bansang Pilipinas? Sabi nung iba, bakit ba Bishop Art babanggitin natin ang bansang Pilipinas sa simbahan? Bakit hindi na lang salita ng Diyos ang ating pag-uusapan? Makinig po kayo mabuti. Tungkulin ng church na ipag-pray ang bansa natin. Tama? Ang bansa na hindi minamahal ng mamamayan ay hindi ito magkakaroon ng tagumpay. Bakit? Dahil kailangan ng bansa ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagtatag ng bansa. At ang Diyos na rin ang nagpatira ng tao sa isang bansa na yon. Kaya't ang bawat mamayan ng isang bansa dapat magbigay ng pagmamahal dito. Huwag mong dudungisan ang iyong bansa. Ni huwag mong kailanman tatapunan ito ng anumang mga maruruming bagay dahil babalik lang ito sa iyo. Alam niyo, very simple lang. Sino po dito nagkakalat sa kanyang bahay? Siguro naman, ang nagkakalat lang ay mga bata. Ngunit walang sawang nag-iimis ang mga magulang at na matatanda ng bahay. At laging sinisirmunan ang mga batang nagkakalat sa kanilang bahay. Tama ba? May kausap ba ako dito? Ngayon, kung ginagawa natin yun sa ating pong bahay, ayaw natin na may kalat, lalong ayaw din natin magkakalat sa ating pong templo. Tama ba? Sa templo ng Diyos. Tama? Konti lang ulit na amen. Alam niyo mga kapatid, tuwing ako po'y aakyat na po dyan sa hagdan ng pataas, ako po'y nagdadampot ng mga pinagbalatan ng candy. May mga tissue pa pong itinatapon. Sabi ko, ano bang klase mga taong to? Hindi man lang may bulsa ang pinagbalatan o itapon sa basurahan. Kukunin yung laman, isubo, tapon naman, at ikakalat lang. Ito po'y church. Ito'y, kung sa bahay ninyo yan yung gawin yon, lalo't huwag natin gagawin sa church. Tama ba? Minsan, darating po sa church. Instead na magpupuri, magkikwentuhan na lang. Sabi mo sa katabi, makinig ka sa Lord. Ngayon, kung hindi po tayo magkakaroon ng disiplina sa bahay, sa church, how much more ninyong mamahalin ang inyo pong bayan? Mga minamahal, bilang lingkod ng Diyos, paalalahanan ko po kayo. Hayaan ninyo magsimula sa inyong tahanan, sa ating pong simbahan, ang kalinisan para sa gayon, mag-iugali natin, mahalin at linisin ang ating pong bayan. Amen? Praise God. Kaya ngayon po ay the beauty of compassion in today's society. That is our topic for today. Open your Bible, please. Colossians chapter 3, verse 12. Colossians chapter 3, verse 12. Therefore, as God's chosen people, say chosen people. Isa pa. Sinong pinili ng Diyos dito? As God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, purity, gentleness, and patience. Bilang mga piniling tao ng Diyos, binanal,
minahal, idamit nyo daw sa inyong sarili ang damit ng pagiging mahabagin, mapagmahal, mapagpakumbaba, mapagbigay, maayos na pakikitungo sa kapwa, higit sa lahat, yung pong pasensyoso at pasensyosa. Ang sabi ng Bible sa fruit of the Holy Spirit, sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23, ito ang bunga ng Banal na Espiritu Santo: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Wala daw utos, walang laban, walang utos na laban dito. Bakit? Ito ay punong-puno ng biyayang buhat sa Diyos na bawat tao pala dapat panahanan ng Banal na Espiritu Santo upang mapuno siya ng pag-ibig at kagalakan at kapayapaan sa buhay. Alam nyo, hindi lingid sa kaalaman natin ang nangyayari ngayon sa ating pong paligid. As my early introduction sa preaching natin ito, bakit ang bansang Pilipinas ay may tinagurian pong oposisyon sa ating pong leadership? Bakit may oposisyon? Lagi nag-oppose. Ang sabi ng iba, healthy naman yun, Bishop Art, kapag mayroon laging umuupos, kumokontra. Ay bakit mo kukontrahin ang magandang bagay at gusto mong palitan ang magagandang bagay? Pag pinag-uusapan natin ang eleksyon, please makinig kayo mabuti. Pag pinag-uusapan natin ang eleksyon, may kanya-kanyang manok ang tao, may kanya-kanyang paborito. Iboboto niya yung gusto niyang iboto. Tama ba? Samagot naman kayo. Hindi po eleksyon to, ha? Pinapaliwanag ko lang na maayos sa inyo. Ngayon, ang bawat mga kandidato nagsisirahan. Ay bakit? Ay kasi nagpapagalingan. Kailangan sabihin niya ang kanyang plataforma. At dahil sa plataformang sinasabi niya, nagiging against at ito'y nagiging salungat sa plataforma ng iba. Kung kaya't nagkakaroon ng debate. Pero at the end of the day, after ng election, ang Diyos pa rin ang nananaig. Dahil ang sabi ng Romans chapter 13, beginning verse 1, ang Diyos ang naglalagay ng authority sa ating pong bayan. Kaya anuman ang nanalo, ang Diyos ang naglagay doon. Tama? Lalo tigit, presidente ang pinag-uusapan, ang Diyos ang naglagay po dyan. Hindi yung tao ang naglagay dyan, Diyos talaga yan. Inilagay lang ng Diyos sa puso ng tao kung sino ang dapat niyang iboto. Tama? Then, after ng eleksyon, tapos na. Magkaisa na. Yamang lahat naman na yon ay gusto rin maglingkod sa bayan. Di sumuporta na lamang sa ikagaganda ng bayan para umunlad ang bayan at walang awayan. Tama ba? Mga minamahal, dahil po sa mga pangsariling kapakanan, hindi na bale na sirain ang bayan. Tulad po ng mga kapatid natin mga Muslim, sila'y mga tao, pero bakit may mga tao, bagamat hindi naman karamihan, na gusto pang sakupin ng isang bayan para iti pangunahan? Natural, nasa loob yun ng mismong isang bansa, hindi papayag ang
namumuno sa bansa na mawatak o magkawatak-watak ang kanyang nasasakupang bansa. At hindi pa rin ito maintindihan ng mga ibang senador na kanilang kinokontra ang pagkakadeklara ng martial law. Mga minamahal, ang point ko dito, bakit may ganitong bagay? Ang dahilan, kailangan ipakita ng isang namumuno ang tinatawag na hindi bakal o kamay na bakal, kundi pagmamahal sa bayan. Kailangan mo ipagtanggol ang bayan dahil mahal mo yung bayan. Tama ba? Ngayon, hindi gusto ng namumuno ng isang bansa na masira ang kanyang bansa. Kaya't sabi ko sa inyo kanina, ipapanalangin natin ating pong bansa. Ngunit may mga tao pa rin na sumasalungat. Nakakaawa ang bansa kapag tayo po ay nagkakawatak-watak. Pero sa JA1 people, sino man ang namumuno sa bansa natin, susuportahan natin at mamahalin dahil tayo nakatira sa bansang ito. Amen. Everybody say compassion. Bakit kailangan sabihin ito ni Apostol Pablo? That being God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion. Ang alam ko sa isang tunay na Kristiyano, punong-puno ito ng habag sa kanya pong kapwa, lalo tigit sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Dahil ang hindi mananampalataya, kailangan po nilang makilala ang Diyos para magkaroon sila ng kabanalan at makamtan ang buhay na walang hanggan. Sino bang author ng compassion? No other than God. Ang Diyos punong-puno ng habag sa tao. Ang tao ay makasalanan. Mula nung pumasok ang kasalanan kay Adan at kay Eva, nananalaytay na sa buhay ng tao at sa dugo ng tao ang kasalanang iyon. At dahil po dito, nagkaroon ng iba yung kasamaan sa tinatawag na mundo. Napanguna nito ni Satanas. Sa loob ng 4,000 taon, mula kay Adan hanggang sa bago ipanganak si Jesus, ito'y 4,000 taon. Bilyon tao ang nabuhay sa mundo, pero lahat ay namumuhay sa kasalanan. Ang Diyos ay nagkaroon ng habag. Sabi natin muli, habag. Para maintindihan natin po ang kahabagang ito, nagsimula ang kahabagan ng Diyos dito sa mga Israelites. Ang Israelites ay pinili ng Diyos at tinawag niya itong bayan niya. At nung sila ay nanuluyan sa bansang Egypt at doon nagpakarami, sila'y inapi ng mga Egyptian. Umiyak sila sa Diyos at narinig ng Diyos ang kanilang daing. Kung kaya't tinawag ng Diyos si Moses na siyang maging representative niya. At ito ay kanyang pinabalik sa Egypt at kausapin ang hari ng Egypt. Para ano? Para sabihin, let my people go. Pero ang sabi ng hari ng Egypt, hindi pwede. Aalipinin pa rin namin kayo. May kausap pa ba ako? Aalipinin pa rin namin kayo. Hindi pwede. Alam nyo, si Satanas po ay nangaalipin. Ginamit ni Satanas ang hari ng Egypt na alipinin ang mga Israelites. Nung dumaing ang mga Israelites sa Diyos, ang Diyos ay tumugon. Sinugo ng Diyos kaagad ang kanyang lingkod na si Moses. At para maniwala ang bansang Egypt
na ang mga Israelites ay pinili ng Diyos, nagpakita ang Diyos ng mga himala hanggang sa napaniwala ang hari ng Egypt at pinayagan silang, okay, umalis na kayo. Ano ba yung mga himalang yun, Bishop Art? Lahat ng ginawang pagpapahirap sa mga Israelites, ginantihan ito ng Diyos ng iba't ibang salot at sumpa sa bayan ng Egypt. Ano yun? Napakarami kung babasahin natin ng Exodus. Ginawa ng Diyos ang tubig na animoy dugo, kaya't walang tubig na inumin ang mga tao. Pinaulan niya ng mga tipak-tipak na yelo kung kahit namatay ang lahat ng mga pananim at mga hayupan ng Egypt. Ano pa? Ginawang lisa at ginawang lisa ba yun? Yung makakate? Kuto. Ang lahat ng mga alikabok para magkanda buni-buni. Yan. Hindi lang yon. Nangamatay ang lahat ng kanilang mga panganay na anak na lalaki. Ganon din ang panganay na anak na mga hayop ng mga lalaki. Patay. Ang sabi ng Bible, dahil sa galit ng Diyos sa mga Israelites, pati lahat ng mga palaka sa buong mundo pinapunta sa Egypt. Para ano? Mas kinaupuan ng hari ay mapuno ng palaka. Napakarami pang mga himala. Hanggang sa napatunayan ito ng hari, kaya sabi niya, nagkasala ako sa Diyos mo, sige na, pinapayagan ko na kayo. Hanggang sa pinayagan silang umalis. Anong point ko dito? Kapag inaapi ang isang bansa, nagagalit ang Diyos sa nangaapi. Tama? May kausap pa ako. Now, si Satanas ang unang nangaapi sa mga tao. Kaya galit ang Diyos kay Satanas. Kaya nung inapi ang mga Israelites, kinampihan ng Diyos. Hanggang dumating yung time sa 4,000 taon, ang mga tao ay grabe na lamang alipinin ni Satanas. Kahit ang Diyos muli nahabag, pinababa na lang niya ang kanya pong anak na si Jesus. Bumaba siya dito, hindi para ipagtanggol ang isa't isa, kundi para tubusin na sa kanilang mga kasalanan at mawala sa kamay at kuko ni Satanas. Kaya ang sabi ng Bible sa John chapter 12 verse 31 to 33, si Kristo, kapag siya'y nakapako na sa krus ng Kalbaryo, huhukuman niya si Satanas na may kapangyarihan, na may dala ng kamatayan. Basahin nga natin. Sabi niya, now is the time for judgment of this world. Now the prince of this world will be driven out. But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. Verse 33, he said this to show the kind of death he was going to die. Kaya nung si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, diniklara niya na ang prinsipe ng mundong ito na si Satanas ay kanya pong hinukuman. Kaya pala mga magulang at mga kapatid, nagkaroon ng freedom ang tao sa kamay ng dyablo mula nung si Kristo ay bumaba sa lupa at namatay sa krus ng Kalbaryo, nagdanak ng kanyang sariwang dugo para sa kalayaan mo at kalayaan ko. Gusto ng Diyos na maging malaya ka. Ay bakit ngayon, Bishop Art? Kung malaya na tayo, bakit marami pa rin mga tao ay nasa tanikala? It is because hindi nila naintindihan ang ginawa ni Kristo more than 2,000 years ago. Hindi pa nila tinatanggap yung freedom na ibinigay ng Diyos sa kanila. Bakit? Sinarado ang kanilang kaisipan sa tinatawag na relihiyon at sekta.
At laging pinaglalaban, dito akong pinanganak, dito ako mamamatay. Mga minamahal, si Kristo pumunta rito sa lupa, mayroon na po mga relihiyon. Hindi siya pumunta rito para magtatag ng relihiyon. Mayroon ng mga relihiyon noong pumunta rito si Jesus. Kaya lang siya pumunta dito sa sobrang habag niya sa iyo at sa akin. At ang kanyang habag na yon, hindi lamang buhay na walang hanggan ang kanyang ibinibigay, kundi pati kagalingan ng katawan ng taong may sakit at maging ang kasaganaan na kailangan ng tao na nahihirapan. Siragan, freedom. Lakasan pa ninyo. Kaya ang freedom, ibinigay ng Diyos sa tao more than 2,000 years ago. Kailangan lang natin lahat ito'y tanggapin. Yes? Okay, ngayon, pinipilit pa rin ni Satanas na udyukan ang mga tao na hindi pa sumasampalataya kay Jesus na sila pa rin ay patuloy na mang-api ng kanilang kapwa. Kaya alam nyo, yung mga tao po na punong-puno ng pang-aapi sa kapwa, hindi sa Diyos ho yan. Sabi mo sa katabi, huwag kang mang-aapi. Kaya sinabi ko huwag kang mang-aapi dahil galit ang Diyos sa mga nang-aapi. Ang Diyos ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Kaya kapag ang mga inaapi ay tumawag yan sa Diyos, halaka. Pag sinumbong ka niyan sa Diyos, halaka. Okay, ngayon, sa ating pagpapatuloy, after that, dahil sa kamangmangan pa rin ng mga tao, nagiging alipin pa rin po sila. Kaya dahil dito, marami sa kanila na marami sa kanilang walang kaligtasan at walang kaalaman patungkol sa compassion, sila na yun nang-aapi. Kaya, ano nga na nangyayari sa iba't ibang bansa? Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang daming nang-aapi. Pero ilagay nyo sa inyong isipan at puso, laging mananaig ang biyaya't habag ng Diyos dahil ang Diyos ay nananatiling nasa kanyang trono. Kaya may tanong ako sa inyo, concerned ba kayo sa sitwasyon ng Mindanao? Concerned din ba kayo kapag mayroon pong kaguluhan sa inyo pong bawat barangay o sa inyo mong bayan? Alam niyo, salamat dahil sa pagmamahal ng ating pong presidente, alam ko pinadala ng Diyos ang presidente natin para pangunahan ang ikakapayapa ng bansang Pilipinas mula sa drug addiction, mula sa mga drugs na yan. Alam nyo, mahal ng Diyos ang mga drug user, believe me. Mahal ng Diyos ang mga drug users. Mahal din ng Diyos ang mga drug pushers. Mahal ng Diyos ang mga sugarol. Mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya nga siya pumunta rito, hindi para sa matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Hindi pumunta rito ang Diyos para sa matuwid. Pinunta niya dito ay ang mga tao makasalanan. Kaso ang sabi ng Biblia, lahat daw po tayo makasalanan. Kaya yun ang dapat natin maintindihan. Ngayon, dahil tayo po ngayon nakaintindi na tayo po yung binahal ng Diyos, tayo ngayon tumutugon, nagmamahal sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng habag sa mga taong alipin pa ng kasalanan. Hindi natin ikinukondem ang tao. Dahil ang Diyos ay hindi nang kukondem. Lamang, may mga taong mas gusto ang buhay sa dilim kaysa buhay sa liwanag. Doon po sa Italia, lumapit sa akin ay isa nating member. Sabi niya, Bishop, patawarin mo ako. Sabi ko, bakit ka humingi ng tawad?
Ito lately, napabalik po ako na parang may nag-udyok sa akin na ako muli ay magshabu. Ayaw ko, Bishop, ayaw ko. Ayaw pala, bakit nangyari? Hindi ko po maintindihan. Pero ayaw ko, hindi po ako masaya. Nakabalik di ako sa paninigaril ko, ayaw ko. Alam niyo nung pinag-pray ko, ang karga po niya ay dating drug pusher na namatay sa droga, na pumasok po sa kanya. I praise God. Nung ang kaluluwa nung drug pusher na napatanggap natin kay Lord, humingi din siya ng tawad sa kanyang ginawang kasalanan at pag-uudyok at pagkukontrol dito sa kapatid nating to. Matapos po ma-deliverance itong member natin, lumiwanag na po ang kanyang mukha. Sabi niya, Bishop, wala na po. At ang saya-saya po niya muli na nagpupuri hanggang sa ako'y nakaalis doon. Sabi niya, Bishop, wala na talaga. Wala akong kaamor-amor sa droga na yan. Mga minamahal, deliverance lang pala ang kailangan ng bawat tao na ang buhay ay gusto laging lumubog sa kasalanan. Kaya kung hindi nyo makontrol ang iyong sarili sa paggawa ng kasalanan, ang Diyos lang ang pwedeng makakilos sa buhay nyo para kayong lahat ay baguhin. Para tayong lahat ay mamuhay ng may kabanalan. Amen? Ngayon, sabi natin muli, compassion. Kahabagan mo ang kaibigan mo. Kahabagan mo ang mga kakilala mo, magulang mo, anak mo, o mga taong kaibigan mo. Silang lahat, kahabagan mo na kailangan nila talaga ang ating Diyos. Amen? Okay, balik po tayo ngayon. After 4,000 years, bumaba si Lord para iligtas ang tao. Tama? Ngayon, more than 2,000 years na, ang Diyos, ang kanyang kahabagan ay nananatili pa rin. Ngunit bawat ikaw at ako na sumasampalataya kay Jesus, iniwanan ng Diyos sa atin ang compassion na ito. Na tayo ang siyang mag-reach out. Kahabagan din natin ang mga taong nasa dilim. Kaya may magagawa tayo. Tama ba? Sabi mo sa katabi, may magagawa ka. Sabi ng Bible, there are good examples from the Bible that gave us inspiration, illustrating true compassion. Si Christ, nung siya narito sa lupa, Jesus lived among men by His touch and by His willingness to touch others. Yung ngang may ketong, ang sabi nung may ketong, Lord, kung nais mo, pagagalingin mo ako. Ang sabi ng Diyos, nais ko na gumaling ka. Pinatungan ng kamay, instantly nawala ang ketong. Kung nais mo, He was moved with compassion. Number 2, Jesus was willing to touch the lives of all men, even children. Sabi ng Matthew 19 verse 13 to 15. Pati na mga bata, lahat ng tao, mabata o matanda, tinatouch ni Lord. Why? He was always moved with compassion. Sino po dito na siya'y nahahabag pag nakikita niya yung mga namumulot ng basura dyan? Nakakaawa. Gusto rin nilang mabuhay. Pero yun na lang ang alam nilang hanap buhay. Minsan, nagdadrive ako papunta dito sa church. Mayroon pong isang lalaking nagkakariton. Nakasakay po isang babae na tinutulak niya, yung pala hindi nakakalakad. Namumulot silang dalawa ng basura. Nahabag po ako. Pagkalampas ko, bigla pinasabi ng Lord, balik! So bumalik po ako, bumilta po ako. Sabi ng Lord sa akin, bigyan mo ng pera yan. So bumalik po ako, tapos sinundan ko sila hanggang nung katapat ko na, binaba ko yung ng bintana, salamin ng bintana, sabi ko,
Brad, ito ang pera, kumain ka. Alam niyo, sabi po nung tao, sabi, salamat po sir. Sabi niya, pagpapalain po kayo ng Diyos, lahat ng gusto niyo pong panalangin, tutugunin ng Diyos. Pero niyo yun. Tuwang-tuwa po siya. Sabi ko, biro niyo, ang daming sinabi magaganda sa akin. Lahat ng kahilingan po ninyo, tutugunin ng Diyos. Ay nako, ako'y tuwan-tuwa. Tatandaan ninyo, ang taong kinakahabagan, sumasaya ang buhay. Pumunta ako sa ospital, may pinag-pray po ako, pero ang dami doon mga tao na nakahiga din, mga pasyente. Ang sasadyain ko lang yung tao. Alam nyo, nakatingin sila lahat sa akin. Ay di pinag-pray ko na lahat. Mga minamahal, move with compassion. Alam nyo, kung ako hindi po kinahabagan, hindi po ako na-born again. Nahabag lang po yung aking pong kasama sa trabaho. Senior rin ako ng Word of God. Bakit? Sobrang payat ni Bishop Art. Ang mukha ko nung ganito. Bakit? Pagiging drug user. Nagdadrugs ako noon eh. Kinahabagan ako ng Diyos. Ginamit ng Diyos yung tao na yon para ako'y mabago. Gusto ko rin malaman ninyo, gagamitin po tayo ng Diyos para maraming tao ay mababago ang buhay. Alam nyo mga kaibigan, mga ngayon lang po nakarating dito, kinahabagan kayo ng Diyos. Ginamit ng Diyos yung nag-invite sa inyo, kaya ka nandiyan ngayon. Mahal na mahal ka ng Diyos. At ito nangyayari. Number 3, Jesus was moved with compassion for them because they were distressed and scattered as sheep having no shepherd. Sobrang habag ng Diyos. Alam niyo yung mga nagkakagulo? Mga pamilya na wasak-wasak, ang Diyos may habag na habag po dyan. Nahabag pala ang Diyos, bakit pinapayagan niya ganun? Actually, hindi niya pinapayagan yon. Pinili ng mga tao na masira ang kanilang mga buhay. Pero ikaw at ako na nakakaalam ng katotohanan, ipanalangin mo sila, kahabagan mo sila, at ishare mo ang matinding pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ako'y naniniwala na sa pamagitan ng panalangin ng taong matuwid, dinirinig ito ng ating Diyos. O baka naman, pinersecute ka lang ng kapitbahay mo, pinagtawanan ka lang ng mga nasa paligid mo, ikaw pa yung galit na galit, at ikaw na rin ngayon na nami-persecute sa kanila, at sinasabi mo, hindi ka naman born again. Unbeliever. Masasama. Hindi ganyan ang ugali ng isang born again. Ikaw na born again, ang siyang magkaroon ng matinding habag sa kanila mga buhay. Ikaw na magbigay ng magandang patutuo sa kanila. At sasabihin mo sa mga umaaway sa iyo, mahal ka ng Panginoon. Dalhan mo ng regalo. Batiin mo. Hindi yung ikaw pa na may persecute. Move with compassion. So ngayon, bilang mga anak ng Diyos, para ma-experience po natin ang tunay na essence ng compassion bilang isang Christian, una, we must obey the gospel of Christ so as to not be guilty of misapplication of truth that leads to self-righteousness and breeds contempt rather than compassion. Ano ibig ko sabihin dito? Hayaan mo na bilang isang sumusunod sa salita ng Diyos, i-apply mo na rin ito. Huwag ikaw ang magugulat o magagalit sa kapwa mo. Hindi ikaw pa magja-judge sa kapwa mo, kundi
kahabagan mo lahat ang taong hindi pa nakakakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, malaman nilang ang Diyos pala ay totoo dahil nakikita ko ang kaluwalhatian ng Diyos sa isang taong nagbigay ng pansin at habag sa buhay ko. You understand what I'm talking about? Obey the gospel of Christ. Sundin po natin ito, mga kapatid. Naalala ko itong kwentong ito. Let me share it to you. Meron po isang tao na mahilig po mangisda. Namimingwit. Binwit na siya. Sabi nung kaibigan niya, ang sipag mo naman mangisda. Ang sabi po nung tao, oo. You know what? Because I love fish. Sabi niya, mahal ko ang isda. I love fish. Sabi nung kaibigan niya, you know what? I don't believe you that you love fish. Oh, why did you say that? Ba't mo sinabi yun na hindi ko mahal ang fish? It's because if you love fish, you will not catch them and cook and eat. Tagalogin natin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Dahil kung mahal mo ang isda, hindi mo sila huhuliin at papatayin, iluluto at kakainin. Nagulat yung tao. Oo nga naman. Kung sinasabi mong mahal mo ang tao, mga kapatid, huwag mo siyang sasaktan. Tama? Sabi nung tao, mahal mo ang isda, bakit mo hinuhuli? Ang alam ko na nagmamahal sa isda, pinapakain niya ito, parang nasa aquarium, pinapakain niya at pinalalaki niya. At hindi niya pinapatay at lalong hindi kinakain. Naintindihan niyo ba ibig kong sabihin? So mali yung word na I love fish. Dapat sabihin mo na lamang, I like fish. Don't use the word I love fish. Because once you love the fish, you will not eat it. Tama ba? May nakikita ko dito mahilig sa aso. Kaya yung pwedeng sabihin niyong, oh, I love my dog. Kaya tignan mo naman, binibihisan na parang tao yung aso. Sinasapatusan. Mas maray pa siyang, mas special pang kinakain ng aso kaysa nung nag-aalaga. Yun ang pagmamahal. I love dog. Guys, kung mahal mo ang tao, lalo tigit mahal mo ang Diyos, huwag mong sasaktan ng Diyos, huwag mong sasaktan ng kapwa mo. Amen? Sino nagmamahal sa Diyos? Mahalin mo siya ng gusto. Huwag mo siyang sasaktan. Amen? Ganon din ang kapwa mo. You must have compassion. Kaya kung mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo, ikay magbibigay ng panahon para ang bawat kapwa mo na hindi pa nakakilala kay Jesus ay madala mo kay Jesus nang sa gayon, maramdaman niya talagang you love God and you love that person. Clear? Oh, don't love fish. Don't say you love fish. Instead, I like fish. Pero pag tao na, huwag mo sabihin, oh, I like you. Mas magandang, mahal ko kayo, kaya ko isineshare sa inyo ang salita ng Diyos. Give glory to the Lord. Kaya nga, let us not love with words or tongue, but with action and in truth. Huwag ka lang magbibigay o magsasabing mahal mo ang tao sa pamagitan lang ng salita mo, kundi mahalin mo ang tao with action and truth. Desire to know the compassion by touching the lives of those who are in needs. Ito na, hayaan mo, nanasain mo, at ipakita mo ang tunay
na habag sa kapwa mo sa pamamagitan ng pag-abot mo sa kanila at pagbibigay mo ng kanilang mga pangangailangan. Sino muli nagmamahal sa kanyang bayan? Huwag niyo pong dudungisan ang inyong paligid. Sa city, paganda ng paganda po, ang ating pinalalapad na po ang kalsada. Meron na pong pasukan ng mga tubig doon sa kanal. Huwag kayong magtapon ng basura. Dahil pag itinapunan nyo ng mga plastic, ito po'y magbabara, magkikreate uli siya ng baha. Gigibahin na uli. Now, kung in love kayo kay Lord, mahalin natin ang ating pumbayan. Please pray for the President. Please pray for all leaders of the land. Gobernador, mayor, ayaw nyo man sa kanila, you are obliged as a Christian to intercede for them. Para sa gayon, mapangunahan nila tayo sa mapayapa at matiwasay na pamahalaan. Lalo tigit ang inyo pong bawat barangay na tinitirahan. Amen? You can do all these things dahil mahal nyo ang Diyos. Huwag pairalin ang galit at puot. Pairalin lamang po ang habag sa kapwa. Pag nangyari po ito, praise God, mangyayari ang magandang kapaligiran at masayang syudad, masayang komunidad, at walang awayan na magaganap. Therefore, magiging mapanatag ang ating pong pagtulog at paggising at ganun din sa ating pong paglakad sa ating pong kapaligiran. Amen. Praise God. So, tonight or today, are you willing to pray for your people? Are you willing to pray and intercede for this nation? Are you willing to pray for our beloved President? Lahat ng ito'y kaya natin gawin kapag nabubuo na sa puso natin ang pagmamahal talaga natin sa Diyos. Pwede mo makita muli ang mga kamay ng mga taong umiibig sa Diyos. Praise God. Thank you. Palapakan natin ang Diyos. As I close, ang compassion ay nagbubuhat sa Diyos. Nung umiyak ang Israelites sa Diyos, kinahabagan sila ng Diyos. Gumamit siya ng tao para sila ay makalaya sa pagiging alipin nila sa Egypt. Then nakita ng Diyos ang mga tao na patuloy na inalipin ni Satanas, pinadala ng Diyos ang kanyang anak, nagkatawang tao, para sa gayon mamatay sa krus ng Kalbaryo at matigis sa kanyang sariwang dugo at sa pamamagitan noon, matubos ang taong makasalanan sa kamay ng demonyo. Now, bilang mananampalataya, i-apply po natin. Kahabagan din natin ang ating pong kapwa nang sa gayon, makaranas din sila ng kapayapaan. Taglay mo at taglay ko na nagbubuhat lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? And this is the way we can say we love our God. Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Una, magpapakumbaba tayo. Kung tayo pinakapagsalita ng pangit sa kapwa natin, nakapagsalita rin po tayo ng pangit maging sa mga namumuno sa ating pong bansa at bayan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen? Maaaring sabihin mo, hindi naman ako kilala ng mga yan. Bakit ko sila ipapanalangin? Ang Diyos ang nakakakilala sa iyo. Hindi sila ang sinusunod po natin, kundi sinusunod natin ang Diyos. Hindi sila nag-utos sa atin na kahabagan natin ng bayan, kundi ang Diyos ang nag-utos sa atin.
Gawin natin po ito. Sabi ng Biblia, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will forgive their sins. Then I will heal their land. Shall we sing this song? If my people will humble themselves and pray, if they see my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our lands. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal. Sing it again. My people will humble themselves and pray. They see my face and humble themselves and turn from their wicked ways. I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken land. Yumuko tayong lahat at pumikit. Pwede ba humingi tayo ng tawad sa Diyos? Baka nasaktan natin ang ating pong bayan. Baka tayo nakapag-isip na ng mga pangit sa ating pong mahal na presidente o pati na sa ating pong bayan.
nasumpa ninyo ang bayang ito. O kaya nasumpa ninyo ang mamamayan ng bayan. Bilang isang Christian, we must be moved with compassion. Mabuhay tayo ng punong-puno ng habag sa ating pong bayan at sa ating kapwa. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoon, we humble ourselves before you. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagawa sa aming pong bayan, mga inisip namin, mga sinalita at ginawa. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Lord, kahabagan niyo po kami. Salamat sa iyong pangako na pag kami nagpakumbaba, Panginoon, kinakahabagan mo po kami. God, in Jesus' name, your grace and mercy fall on us today. As we pray, God, cleanse us with your blood. Linisin niyo kaming lahat, Panginoon, ng inyong buhay at banal na dugo. At ngayong oras na ito, God, kahabagan, biyayaan mo kami. Dinggin, O God, ang aming pong dasal. Kahabagan ng aming pong bayan. Kahabagan, O God, ang Mindanao, ang Visayas, ang Luzon, and particularly dinadalangin namin ang Marawi City. Kahabagan niyo, Lord, ang aming po mga kababayang Muslim man at Kristiyanong naapektuhan sa lugar ng Marawi City. Lord, kahabagan niyo din ang mga tao na yon na walang habag na magrebelde sa aming minamahal na bayan. Alam ko, O Diyos, alam namin mahal niyo pa rin sila. Kahabagan ninyo. Lord, you can touch their heart, O God. And back to you, Lord. You can touch them and repent, O Father God, from the rebellious sins in Jesus' name. Panginoon, kahabagan niyo sila. Ganon din ang mga sundalong nagtatanggol ng aming pong bayan. Wala na, Panginoon, malalagas o mamamatay o matatama ng bala. Instead, Lord, ang iyong proteksyon ang sumakanilang lahat. Kaya ba mula sa presidente at sa lahat ng mga military, Panginoon, Jesus, divine protection ang ipagkaloob niyo lahat sa kanila. In Jesus' name. And we pray for your compassion for that land of Mindanao. Let there be peace. Let there be shalom, my Lord. Shalom. Shalom over Mindanao. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Lord, alam namin matatapos na po ang gera doon. Lord, susuko na, O Diyos, ang lahat ng mga rebeldeng Abu Sayyaf at pati na ang mga Maoti group o sino man, O God. Jesus, mercy and grace fall on them, my Lord. Mercy and grace be upon our nation. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. At sa Batangas naman, iniling namin kaming lahat ng mga J1 people, patuloy na nananalangin, iligtas po ninyo ang lahat ng mamayan ng Batangas. Maborn again lahat, Panginoon. Walang anumang kaguluhang magaganap sa aming pong bayang ito, sa aming pong lalawigan, O God. At Lord, let there be great revival. Gamitin niyo po kaming lahat, Panginoon, sa ikaliligtas ng napakaraming mga tao. In Jesus' name. And Lord, pagpalain ang aming pong syudad.
Pagpalain po agad ang aming lalawigan ng Batangas, ang buong Luzon, Lord, pati ng buong Pilipinas, at lalo tigit ang lugar, Panginoon, ng Mindanao. God bless our President. Surround him, God, with the walls of fire. Ilayo sa anumang sakit karamdaman, sa anumang sakuna. Matatapos niya ang kanyang term, Lord God. Panginoon, at ang bansang Pilipinas, Lord, your glory will shine to this nation. Your glory will shine to this nation. Your glory will shine to this nation. Hallelujah! 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 Heal our land! Heal our land! Lord, heal our land. Father, heal our land. Jesus, hear our cry, turn our nation back. Heal our land. Heal our land. Jesus, heal our land. Heal our broken land. For the last time, come on, one more time. Lord, heal our land. Heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Heal our land. Heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken land. Patuloy tayong mananalangin. I pray, lahat ng J1 people patuloy na mong pagpalain, O God. Patuloy kami mapupuno ng habag sa aming pong kapwa. Isishare namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Mabuo sa puso at isipan namin na bilang mga Kristiyano, O God, at born again, Lord, madala namin sa iyong paanan ang lahat ng mamayan ng Batangas. Makakilala sa iyong lubos, may bahagay namin ang pag-ibig mo na ikaw lang ang kailangan ng tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, dakilang Diyos. Pinupuri kita at pinapasalamatan. Hallelujah. Minsan pa sabihin natin, Lord Jesus, ikaw lang ang masunod sa buhay ko. Patawarin ba akong lubos sa lahat ng kasalanan ko? Linisin mo ako ng banal mong dugo at buong puso kitang tinatanggap bilang tagapagligtas ng buhay ko. Salamat po sa buhay na walang hanggan at karapatan maging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.